tinitignan mo ngayon ay ang oldest known same-sex couple sa kasaysayan na discover ang isang kakaibang libingan sa Egypt kung saan nakahimlay ang dalawang lalaki na sinasabing magkasintahan 4,000 taon na ang nakakaraan. Noong 1964, may natuklasang tomb sa Saqqara, Egypt. Hindi ito ordinaryong libingan dahil ang nakalibing dito ay dalawang lalaki na sina Nayant Khnum at Nomotep. Hindi sila basta-basta tao. Sila ay royal servants sa panahon ng 5th Dynasty at may titulong Overseers of the Manicurists of the Palace. Parang simpleng pakinggan lang, di ba? Manikurista sila o tagapag-alaga ng kuko ng Pharaoh. Pero sa ancient Egypt, kung nahahawakan mo ang katawan ng Pharaoh, ibig sabihin trusted ka. Dahil para sa kanila, ang Pharaoh ay living God. So these two men were close to power. Pero mas nakakagulat ang nasa loob ng tomb. Sa mga wall carvings, makikita silang magkaharap, magkayakap, magkahawak kamay, at sa isang image, magkadikit ang kanilang mga ilong. Sa kulturang Egyptian, tinatawag itong sniffing, at sa tomb art, isa itong simbolo ng malalim at romantikong intimacy. Karaniwang makikita lamang ito sa pagitan ng mag-asawa. Pati nga yung mga pangalan nila nakakaintriga. Ang Nayant Khnum ay nangangahulugang life belongs to Khnum. Samantala ang Khnumhotep ay nangangahulugang Khnum is satisfied. Para sa mga sinaunang Egyptian, ang mga larawan sa loob ng libingan ay hindi simpleng dekorasyon lang. Ang paniniwala nila kung ano ang nakalagay sa tomb mo, iyon din ang mararanasan mo sa kabilang buhay o afterlife. At kung ganun nga, may taong nagsigurong mananatiling magkasama sina Nayant Khnum at Khnumhotep magpakailanman. Ngayon, lipat naman tayo dito sa Pilipinas. Bago pa dumating ang mga Kastila, may mga tao na nire-respeto ng lahat. Sila ang babaylan. Ang babaylan ay spiritual leaders, healers, at tinuturing na tagapamagitan ng tao at ng spirit world. Sila yung tinatawag kapag may sakit, sakuna, o kailangan ng gabay mula sa anito at diwata. Kadalasan, babae ang babaylan. Pero natuklasan na hindi lang puro babae. Marami ang historical records ng mga lalaking babaylan na tinatawag na asog, bayog, o bayok. Mga lalaking nagsusuot at gumagalaw na parang babae. Sa modern language, hindi natin pwedeng basta isalin ng diretsyo na gay or trans sila dahil iba ang gender categories noon. Pero malinaw ito, may gender non-conforming people na noon pa dito sa Pilipinas at ang role nila sa komunidad, sagrado. Hindi sila pinagtatawanan, hindi sila basta tinataboy. Sa maraming pagkakataon, sila ay kinikilala bilang may spiritual power. Kaya bago pa tayo turuan ng mga mananakop kung ano raw ang normal at abnormal, may lugar na ang gender diversity sa kultura natin noon-noon pa. Ang masakit lang, nang dumating ang Spanish colonization at Catholic Patriarchy, nagbago ang tingin sa kanila. Ang dating spiritual leader, tinawag ng mangkukulam. Ang dating healer, ginawang demonyo. Cut to present, pasan pa din ng mga Filipino queer people ang epektong ito ng Spanish colonization. Ilang lamang yan sa napakaraming kwento ng queerness sa kasaysayan. Sa animal kingdom pa lang, same-sex sexual behavior has been documented in over 1,500 animal species, mula insekto, gagamba, fish, reptiles, hanggang mammals. Ibig sabihin, sa nature, hindi siya unnatural. Tayo mga tao lang naman ang ginawa itong krimen at kahihiyan. Ang pagiging bakla ay hindi imbento, hindi trend, hindi sakit sa utak. Matagal na itong bahagi ng tao, kultura at maging ng kalikasan. Kung ang sinaunang Egypt may ebidensya ng intimate same-sex bond, kung ang pre-colonial Philippines ay may babaylan, baka ang problema ay hindi ang queer people. Baka ang problema ay ang mundong pilit silang binubura. Kung gusto mo pa na magganito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Maraming salamat sa panonood.